Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong si Senator Robin Padilla, pero hindi naman talaga siya. Bagkus yung kanyang ideya na ipinagigiitan na naman po niya sa atin ang federalismo. Sabi, dahil nga sa problema sa bayan natin ngayon, di ba? Lumalang korupsyon, yung resulta, di ba? Maraming mga kababayan natin na napipinsala sa baha dahil sa ghost projects and then substandard. Pero in the past 10 years, gumastos ang mga nagdaang administrasyon at kasalukuyan ng umaabot ng 1.7 trillion pesos. Bagay na pwede na nga sanang nabigyan ng kada pamilyang Pilipino ng kahit nag-1 milyon lamang o 2 para na bahala na sila sa buhay nila. Now, dahil po sa kaguluhan ito, pinapasok ni Robin Padilla ang federalismo na ang solusyon daw po hindi daw, yan daw ang federalismo ang solusyon, hindi yung caretaker government na pag-uusapan natin maya-maya. Sabi niya, suko na ang Visayas at Mindanao sa kakaasa sa mga taga-Luzon. Maawa naman tayo sa kanila. Well, I'd like to correct Robin. Sino ba ang mga naging presidente natin? Hindi ba mas marami tayong naging alam ko, hindi ako nagkakamali, marami tayong naging presidente, mga galing ng Visayas eh. Di ba? Oh, si Duterte, he came originally Bisaya, pero tumanda sa Mindanao. Ibig sabihin ba, Robin Padilla, palpak si Digongs? Di ba? Hindi niya na itawid sa kaunlaran ng mga Pilipino. Alam niyo ang totoo dito, ang federalismo, hindi po talaga ito gusto ni dating Pangulong Duterte. Paano ko nasabi? Hindi lang paano ko nasabi, sigurado pa ako. Kasi, etong si Duterte, campaign promise niya lang yang federalismo. Pero, nung naging Pangulo na siya, he had done nothing. Mas prinumot pa nga niya yung RevGov. Diba na yung banat niya ng ganon. No, may nag-declare ng RevGov na mga katropa niya sa Baguio at siya yung pinaka-head, takot niya. Baka yung PSG niya humuli sa kanya. Diba? Biglang denounce niya. Hindi ako kasali diyan. Samantalang aayunan na lang ngayon. Diba? Baon sa utang na loob sa kanya mga kasundaluhan natin at kapulisan. So there's a greater possibility at the time that everybody will follow. Diba? Na i-abandon na natin ang Constitution and then let's restart the government and then meron tayong RevGov and siya rin naman yung mamumuno. Kaya lang, hindi niya naisip yun, natakot siya and imbis na suportahan yung mga tao na napaniwala niya, dinenounce niya pa. Now, alam ko, sino pa ba? Osmeña from Visayas, di ba? Sino pa ba yung ibang mga mga naging presidente o yung mga senador? Marami tayong mga matataas na leader na mga Bisaya. Nagkataon lang kasi nandito sa Luzon, sa Metro Manila, ang seat of the government. Di ba? At saka, ang federalismo, ang mangyayari lang rito, hahatiin tayo sa mga regions natin or hatiin tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanong, lahat ba, kasi ang sinasabi nila rito, kapag nag-federalismo, yung revenue ninyo, yung yaman ninyo, sa inyo na yun, kayo na ang makikinabang. Wala nang mapupunta na malaking halaga sa national government na baliktad ang nangyayari ngayon. Yung pinanggalingan ng pera, sila lang yung bababaan ng kanilang ira, maliit. Diba? At ang gumagastos para sa kabuuan ng bansa ay itong national government. Yun ang kanilang ideya. Alam niyo yung isang bagay rito, sa pagdating sa natural resources, hindi lahat ng parte ng Pilipinas pare-pareho ang natural resources. So kawawa yung wala. Diba? Nga. Kanino aasa sa national government? Yung national government, pupulubihin nila. Barya-barya lang ang mapupuntang pera kasi sila na yung mga federal states or federal tsurba, sila na yung bahala sa buhay nila.
'Di ba? O eto pa, sabihin natin nare-resolve naman 'yon. Okay okay 'yon. Sige, na-resolve yung problema na 'yan sa pagdating sa distribution of wealth. Okay? Ang problema rito sa Pilipinas, titignan po natin ang kultura natin. Dito sa Pilipinas, talamak po dito yung regionalism. Kaming mga Bisaya, kaming mga Mindanaoans, paano naman ako? Oh, dugong Bicolano ako. Dugong Ayasib. Dugong Mindanaoan. Ano, chap-chapin ko katawan ko. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tatay ko, Bicolano. Oh, ang nanay ko. Sa father side ng nanay ko, Cordova Tibes kami. Na Negros Oriental. Oh, sa lola ko, sa side ni nanay, ay isang Muslim mula sa angka ng mga Kasili diyan sa Midsayap, Cotabato. 'Di ba? So kaya hati-hatiin ganon. 'Yun ang problema natin dito sa Pilipinas. Oh, yung ganyan nating klase ng pag-uugali. Dagdag pa natin ito. Yung political dynasty. Lalo lamang nating palalalain ang problema sa political dynasty. Swerte ng mga incumbent ngayon kasi lahat ng resources nasa kanilang mga kamay. 'Di ba? Alam niyo naman ang problema ng political dynasty. Ang political dynasty nabigo. Sabihin ko na sa inyo, ang political dynasties sa bansa natin, nabigo silang lahat na protektahan ang taong bayan, ang mga maliliit. Binigo nila. Imagine, ideally, pamilya magtataguyod sa kabutihan ng mamamayan. Ano ho ang nangyari? Lahat sila nabigo. Nangibabaw yung korupsyon. Nawawala kasi kapag may political dynasty, nawawala po diyan ang check and balance. Nagiging kampi-kampihan eh. 'Di ba? Tingnan, we had Rojas. 'Di ba? Sabi niyo bulok yung 1987 Constitution. So what we had 1935 Constitution. 'Di ba? We had 1972 Constitution. Nagkaroon pa tayo ng Freedom Constitution noong 1986 hanggang 1987 hanggang sa naratipikahan natin etong 1987 Constitution. May nagbago ba sa Pilipinas? Even Marcos Sr. came into power, malala ang korupsyon sa dinatnan niyang administrasyon o minana niyang administrasyon. So ano ang problema natin? Nagpalit na tayo ng konstitusyon. Nagpalit na tayo ng anyo ng gobyerno. Naandun pa rin ang problema problema natin sa politika, 'di ba? Kampi-kampihan, yung political warlordism naandun. And I agree with Sara Duterte. Kaya ayaw niya ng federalismo is lalala yung political warlordism. Kampi-kampihan. Yung mga otoridad, magiging private armies. Automatic yan. 'Di ba? Ng mga incumbent. Wala nang magpapalitan ng pwesto. Sila-sila na lang at pag may magtangka, patay. Kawawa ang mga maliliit. Yung equal opportunity na nasa Constitution, mababaliwala yan. 'Di ba? Pagka nag-federalismo, maaaring ang federalismo effective sa ibang mga bansa, sa Europa, dito sa Asia, sa Amerika, sa Canada, effective sa kanila, pero hindi uubra sa Pilipinas. Kasi masyado tayong masyado nating ginudiyos yung mga politiko. Kahit na nakikita na nating harap-harapan sa mga lugar lang natin, mga LGUs lang natin, na tinatarantado na tayo ng mga mayor natin, congressman natin. Ayaw nating kantiin, ayaw nating ibasura sa panahon ng eleksyon. Bakit? Kasi ninong, kumpare, nabati ako ng birthday ko, nahilaw ako, nahay ako. Naku po, wala na. Nandun na yung sinasabi na, mabuti na rin yan kahit magnanakaw, nakikinabang tayo. Fuck. Diba? Pangit. Ang ganun. Ngayon, kung hindi natin
Tuluyan nating iba-abandon ang idea ng federalismo na hindi talaga uubra sa Pilipinas at tanggalin natin ang political dynasty, yun ang makakatulong po ng malaki sa ating bayan. Actually, nasa 1987 Constitution natin ang political dynasty. Hindi lang ipinapasa ng mga mambabatas natin. Napakarami ng mga mambabatas ang nagsampa ng ganitong panukalang batas. Kahit naman na, di ba? Kahit naman na tayo taong bayan ng makikinabang, ang problema, hindi natin sinusuportahan. Sino lang nakikinabang? Oh. Kaya pansinin nyo, yung mga may malalala na problema sa flood control, pansinin nyo yung kanilang LGU. Dito na nga lang sa Quezon City, ilan ang ano rito, ang political dynasty? Soto. Soto Dasa yan eh. Castelo, Soto Castelo yan, yung mga Dasa. No, magkakamag-anak yan. Etong mga Belmonte. There was a time na halos lahat ng distrito ng Quezon City, sila lang ang congressman. Pag walang congressman, may mga konsihal ng lungsod. 'Di ba? Dati ang nag-iisa pa lang ang Belmonte, yung matanda si Sani. Ang Quezon City nilampasan ang Makati pagdating sa kayamanan. Ngayon, dumami na sila. Nasaan na kami? Pang-8. 'Di ba? Tapos yung mga konsehales naging mga clown. Oh. Talamak na rin ang korupsyon dito. Isipin mo yung flood control, imposibleng hindi alam ng mayor. Nagkampanyahan, hindi niya nakita yan. Anong ginawa ng mga staff nila? Di ba sa inyong mga LGU, anong ginawa ng mga staff nila? Kalokohan ng dahilan na hindi binaba sa amin yan ng LGU. Hindi binaba yung project ng DPWH sa LGU eh. Oh. Yung acceptance, ba't hindi nila dinemand na dapat mayroong acceptance ng LGU? Oh, 'di ba? Kalokohan. Tingnan niyo ang governor ng Oriental Mindoro. Nagawa niya 'yon. Oh. Maganda pagka wala hong political dynasty. Kasi kung ikaw ang nakapwesto, kung gusto mong manatili sa kapangyarihan, gagawin mo ang excelente na public service. At kung gusto mo namang i-challenge yun, di ba? Wala ka pa sa pwesto, magpapakitang gilas ka na. Tutulong ka na, kikilos ka na, magpaparamdam ka na may talino ka at ikaw ang pinaka-the best na alternative. Di ba? Dapat ganun. One at a time. So, let's say Ilocos Norte, isa lang sa angkan ng mga Marcos. Hindi per apelido. Na hindi, ito barba naman yan eh. Magpipinsan yan eh. Doon sa Leyte, doon sa Samar, sa Davao, di ba dapat isa lang? Oh, dapat ganun ang natin. Sa La Union, di ba? Yung mga Ortega. Oh, dapat isa lang, one at a time. Isang congressman, okay. Di ba? O sa national, may papasok. Mamili kayo ngayon. May magsesenador ba sa inyo? O mag-congressman o congressman lang. Diba? Hindi pa pwede na congressman ka rito, dilipat ka ng kabilang distrito o lilipat ka ng kabilang probinsya. Hindi, nationwide na yan. Yan ang ginawa dati, ginawa kay Arroyo. May anak si Arroyo, Kapampangan sila, may anak siya, taga Bicol. Diba? Nagkaroon ng time na yung mga anak niya magkakasama sa kongreso. So malaking kalokohan yun. Kaya dapat maipasa sapagkat nabigo po o binigo ng mga political dynasties na protektahan ang interes ng taong bayan. Ideally, maganda na nandyan sila, pangangalagaan nila sama-sama, tulong-tulong para sa kapakanan ng bayan, pero hindi. Ang nangyari, pinagkasamantalahan nila, di ba? Ang yaman ng bayan. Oh. Kung hindi naman nagbahaan ngayon, sa tingin nyo kaya puputok itong issue ng mga flood control na yan? Kung hindi dahil sa naging due date na ngayon ng global warming, ng climate change, 'di ba? Ay nako. Correct. Hirap ng hirap ng bitawan talaga yan.
Dapat yun. Tingnan yung Senado. Kailangan dalawa Cayetano? Kailangan dalawa ang Tulfo? Ay nako, sa malaking kagaguhan yung mga yan. And look at the Villar. 'Di ba? Lalo nang nagsiyaman ng nagsiyaman. Oh, there was a time base kina Boyeng Remulla's investigation nila na yung yung mga daanan daw, yung mga infrastructure, anak ng baka talagang sabi niya ginawa ginawang tawag dito yung pabor para sa kanila. Yung mga kalsada talagang bumabaybay lang para mapaganda yung lugar nila, yung properties nila, maging mga accessible. At nadaan din ako diyan sa Villar City isang beses. Talagang totoo yung sinabi niya. Napakaganda ng lugar na dinadaanan namin. Nakamotor kami noon. Ay nako. Yan ang problema kapag meron tayong ganyan, political dynasty. Wala akong pakialam kung tamaan ng pamilya Marcos. And in fact, gugustuhin niyo pa ba si Amy Marcos sumunod kay PBBM? Ako hindi na, never again na. Si Sandro hindi pa naman uubra, 'di ba? And I don't think may iba pang Marcos na papasok ng national politics. At mas nanaisin ng mga yan na merong kahit isa sa kanila ang pumapasok pa rin sa national. 'Di ba? 2028 hindi pa pang-congressman pa rin si Sandro at wala pa rin siyang matibay na napapatunayan hanggang ngayon. Nakapangalawang termino niya na. 'Di ba? Sa susunod pa siya, 2034 pa siya. Si Sandro. Tama ba? 31. 28. Tama, 31. Pa siya makakatakbo pagka kung gustong national position. La Union, di ba? Tagalan ng mga Ortega. Lolo dati, ngayon mga anak at apo. Apo sa tuhod. Ngayon nga lang may presidente na tumayo at nanguna sa government corruption crackdown. Gusto pa nilang pabagsakin. Paano masabata ang korupsyon? Diba? Kung imbes na suporta, ginagamit pa para pabagsakin. Kasi sila yung mga corrupt din eh. So ginagawa nila yan para libre na rin sila. Yung ibang mga sumusuporta sa pagpapabagsak kay PBBM, palihim yung galaw ng karamihan dyan. Kasi nga, alam nila, baka dumating ang panahon, pati sila sumabog din. Di ba? Sir, kung walang terms, baka walang dynasty. Anong terms? Hindi rin. Kahit na walang terms, hindi. Mas lalong masama kasi, di ba, unlimited na. Hanggang hindi namamatay ang animal, hindi mapapalitan sa pwesto. Ganun yung mangyayari. Mainam na merong term limit, di ba? Pero sana, ang term limit na yan manatili, pero again, one at a time. Di ba? Maaring sabihin natin, medyo lenient. Isa sa national, isa sa probinsya. Yun. 'Di ba? Isang congressman, mag-gobernador, basta pang probinsya. Tapos may isa pang tumakbo pagka senador o mag-vice president o mag-presidente. Basta tag-iisa lang, local at saka national. Ganun lang. Okay? Dapat ganun. Ito nga, meron ngang sinasabi rito yung mga retired generals. Sabi sa Pangulo, retired generals urge Marcos to bite the bullet. Pass law versus political dynasties. At ako po, I support this. Na dapat ipasa ng mga mambabatas natin. Dahil ako tingin ko sa Pangulo natin, patutunayan ng presidente natin. Kasi mas madali hong patunayan sa harapan ng Pangulo na sila ang mga taga-political dynasty failure. They failed to protect the Filipino interest. Diba? Matagal nang nangangako ang mga taga-political dynasty ng pagyaman, ng pag-unlad, ng pagbabago ang nangyari panggagago. Hindi nila napoprotektahan ang taong bayan. Ngayon, isa lang ang Pangulong lumalaban. O sino yung mga kamag-anakan niya? Diba? Andun pa si Amy na hindi siya kaya ng kanyang mga kamag-anakan na ipagtanggol laban dito kina Amy.
Walang nagkukumpirma o nagdi-deny sa sinabi ni Amy laban sa kanya. Dapat nagsasalita sila because public figure sila eh. Hindi sila mga pribadong tao. Taong bayan, naguluhan yung mga hindi nakakakilala sa Pangulo. 'Di ba? Yung mga sumusubok sa Pangulo, nagbibigay ng pagkakataon sa kanya, naguluhan sila sa kanyang pinagsasabi. Hindi nililinaw ng mga anak ni Amy yan. Dapat sinasabi nila na, pasensya na kayo sa nanay namin. Praning lang yun ngayon. Masama lang ang loob ng nanay namin, pero hindi totoo yung sinabi niya. Ganun lang yun pag nagagalit. Mas mainam yung ganun eh. 'Di ba? Problema mga punyeta, manhid. Manhid ang pamilya Marcos. Pinababayaan lang si PBBM. Buti pa nga si Larry Gadon. Buti pa nga si Attorney Claire. 'Di ba? Palagay ko kahit mawala sa pwesto si Attorney Claire, mga vloggers, napatunayan na namin na kaya naming pagtanggol ang Pangulo, pero sariling kadugo, nga. Nakakahiya, 'di ba? Kaya mainam, total, may nasa ating Pangulo ang susi para maitama ang napakatagal na mula 1987 failure ng mga politiko natin at ng taong bayan na magpasa ng batas laban sa proliferation ng political dynasty. Itama na ng Pangulo natin. Ipasa ng mga mambabatas yan. At ang taong bayan, itanim natin dapat sa isip natin na yung mga political dynasty sa mga lugar natin, they failed to protect us. Binola lang nila tayo. Naging entertainer lang natin sila na napakamahal ang sahod lintik na yan. Miri mo, Mayor, 100,000 mahigit ang sahod, buwan-buwan. Tapos sasabihan ka ng, hindi kaya tayo binahan kasi hindi namin alam yung project na yan eh. Charot, tama si Magalong. Kahit na barangay captain o kagawad, nakakatanggap ng kickback dyan. Nakikinabang sa korupsyon. So itama ng Pangulo yung pagkukulang, di ba? Sa mahabang panahon. Pagdating sa kanya ng anti-political dynasty bill, in no time, pirma. Nako, pagka ganun po talaga, pwede nang sabihan talaga ng Pangulo yung mga bumabanat sa kanya, mga walang hiya kayo talaga. Kasi yung anti-political dynasty bill, imposibleng ipasayan. Kung sumunod kay PBBM ay Duterte, kahit sinong Duterte, imposible nilang ipasayang anti-political dynasty bill. Bumalabs yan. Kasi sila'y bahagi din naman ng dinastiya eh. Diba? Kaya para sa akin, wala talaga. Tingin ko rito maiipit ang Pangulo natin dito sa panukalang batas na to. And talagang tingin ko lang at sana, and I pray talagang pirmahan ng Pangulo natin. Nasubukan na natin sa mahabang panahon ng mga political dynasties. And look at the Ampatuan. Diba? The mga Dodato. Nagpatayan lang sila. Tingnan nyo yung kanilang lugar. Kamusta ang lugar? Tingnan nyo ang aming lugar sa Negros Oriental, sa ilalim ng mga Tives. Diba? Gulo. Puro gulo. Kasi may kampihan eh. May political clan. Diba? Nagkaroon tayo ng unique na, hindi naman unique, kundi parang hybrid monarchical system. Na sila yung mga naging Panginoon, mga naging hari-harian doon. Tumitino lang pagkampanyahan, minsan worse pa sa ibang lugar. Pag panahon ng kampanyahan, doon mas nakakatakot. 'Di ba? Kasi pag natalo, alam mo nang kasunod. Meron ngang open letter sa ating Pangulo. Galing to sa Advocates for National Interest. Okay. Sabi rito, on January 25, the Philippine Military Academy Alumni Association made a historic first unanimously approving resolution twice sponsored by us, Advocates for National Interest, in the last two conventions supporting Your Excellency's Declaration of Zero Tolerance Policy Against Corruption on September 26, 2023.
Okay, mga supporter pala ito ng Pangulo sa kanyang zero tolerance policy sa corruption. In the recent past, you have acknowledged that the people are suffering and wanted change by citing the results of the last local elections, yung dismal failure ng alyansa, right? In telling people in the government that it would not be business as usual, hindi na business as usual. Because when we talk about business as usual in the government today, we also, this is tantamount to corruption. Business as usual, it means corruption. Kaya sabi ng Pangulo noong September, it's not business as usual anymore. It was a warning actually ng ating Pangulo na pahiya siya roon sa alyansa because they were expectant na at least 8 out of 10. Ano nangyari? 4 lang. Kaya naging 5 kasi si Villar inapilit pang inaangkin kahit na sumakabilang bakod naman, di ba? It was a dismal failure para sa administrasyon na hindi man lamang naka 3/4 ng kanyang kandidatong na ipanalo. And then sabi, the new speaker confessed that Congress have wronged our people. Both of you committed to right what are wrong regardless of who get hurt. But yes, no amount of rhetoric can redeem the Marcos image with your continued hesitation to make hard decisions that leaders do. Yun ang problema kay PBBM nga eh. Ayaw niya yung mabigat na desisyon, di ba? Sabi ko nga, pagiging passive, parang, yan natin, parang tipong, ano ba to Mr. President, pinalilipas mo na lang ang issue? Ay, yung mga magnanakaw sa bayan, hindi nagpapalipas. Pag may nakitang pagkakataon, gagawa ng kalokohan yung mga yan. At ikaw ang mabubukulan. Fresh pa rin sa isipan ko yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na anuman ang kapalpakan na mangyari sa kanyang administrasyon, hindi man siya ang gumawa, pero nangyari sa administrasyon niya, tatatak sa isip ng taong bayan. Dawit ang pangalan niya. Nangyari ang ganyang corruption na yan, panahon ni Duterte. Pharmaly scandal, Duterte time yan. Yung ganon. Kaya kay PBBM, ang daming mailalatag eh. Diba? Hindi niya kasi agad ina-address harshly yung mga issues. 3 years is too long, actually. And then our officials stole taxpayers' money while our country is wallowing in debts. We are worried about our economy, about news of investors leaving instead of coming. Diba? Nasayang yung effort ng Pangulo natin eh. Kasi unang-una, bakit nag-aalisan yung mga investors? Issue ng corruption, hindi niya ina-address agad noon. May zero tolerance pa siya noong September, di ba? Dapat noon pa lang yun. Dapat nung minana niya kay Duterte, 2020, nagdadaldal tungkol dyan sa corruption ng DPWH. Pag-upo niya, di ba? 2023, 2024, dapat tinira na nila yan yung ganitong investigation. Nako, ewan ko lang kung makaporma itong mga kalaban niya. Ang kakalaban pa sa kanya para na talagang siraan tuktok. Sabi naman din ng iba, it's not yet too late, di ba? At ngayon, gumagalaw ang Pangulo natin, masakit. Sabi naman sa inyo, masakit ang Machiavellian gumalaw. Pailalim ang galaw ng mga yan. At pag ikaw para kang nalatigo, kontra bulatigo, na 3 araw na nakalipas, nararamdaman mo pa yung hapde. Tingnan mo si Duterte, 6 na buwan na nakakulong. Si Bato de la Rosa, baka mamuti na yung anit nun sa sakit ng ulo. Di ba? Gago sila eh. Nung pinoprotektahan sila ng Pangulo. Sabi ko nga, binabanatan ko ng Pangulo, niyuyurakan mo na PBBM ang rule of law ah. Ba't di mo pa ipa-ICC yan? Di ba? Excuse me. Abuso sila. Di gumalaw. Kaya sabi dito, we're worried about our economy, about the news of investors leaving instead of coming. Dito siya lalong nasaktan eh. 3 taon, busy Pangulo, promote ang ekonomiya ng Pilipinas. Magandang investment place ang Pilipinas. Ang problema, yung mga paninira sa gobyerno, nakaka-apekto po kasi yan eh. Yung fluctuation ng pera natin, nakaka-apektuhan yan ng mga paninira sa gobyerno. Sabi ko nga sa inyo, nung araw,
para mapabagsak yung isang, I believe there was a time of ERAP, nung time na sinisiraan na siya nila Gloria. Meron lang isang magpapasabog ng granada somewhere in Mindanao. Yung Philippine currency, yung currency exchange, tataas na yung dolyares. Sadsad na tayo kinahaponan. Ang ganda ng start ng umaga. Alas 10 ng umaga, may granadang sumabog. Ano nangyari? Hapon, ang sarap magpapalit. Bakit? Ang laki na ng value ng dollars eh. Ganon. Kaya dapat lahat yan maganda. Kaya nga ang ibang bansa, hindi sila ganon na basta-basta nagbabalita ng negatibo. Dito, hindi lang binabalita, ginagawa. Di ba? Tapos hindi na-address ng gobyerno. And then sabi, and then of the central banks selling our gold reserves. Etong central banks selling gold reserves, this is, confusing to sa marami. Kasi akala nila may control ang presidente. Wala. Merong autonomy. Ibig sabihin ng autonomy, self-governing sila, nagdidesisyon sila ng sa sarili lang nila. Yan ang Central Bank ng Pilipinas. Okay? Ganun ang kalakaran nila diyan. Originally, hindi naman ganyan. Pero ngayon ganyan na ang Central Bank. Magbibili sila ng mga ginto sa mga mining companies. Ipunin nila yon. Pag nakita nila na tumataas ang market value ng ginto sa international, ibibenta nila yon. Ganun naman talaga dapat investments yan eh. Hindi pwedeng puro ka na lang ipon ng ipon. 'Di ba? Okay lang sanang mag-ipon ka ng mag-ipon kung hindi mo kailangan ng pera. And then doon sa gobyerno naman, dapat, 'di ba, inaasikaso na huwag tayong mauubusan ng pera. May dumarating na income tayo. Magsisyam na buwan na ba? Good job. Our people are angry especially after natural calamities. That's right. Ngayon, ito sabi nila, exposed the enormity of corruption in government and gave them a first-hand experience of its effects. Still, we want to help you restore both domestic and international faith. Ito, kailangan natin itong international faith and trust in your government, lest we all suffer. But please, do not hold your punches. Diba? Narinig yung sinabi ni Arnold Clavio, yung komentohan ng nambubuntis. Diba? Sinamantala niya si Sara Balabagan, pero ibang bagay 'yon. Tama yung sinabi niya ron. Sabi niya, ito yung iniintay ko si Mr. President eh. Focus ka lang sa korupsyon. Konting tapang pa. Diba? Ito, sabi niya lead the war against political dynasty. Yes, Mr. President. Kahit na magalit yung mga kamag-anakan mo, okay lang yun. Para sa taong bayan, tatanim sa isipan nila yan. Kapag ginawa to ng Pangulo natin at nakita ng taong bayan na, maganda na ngayon nangyayari Yung mga gustong kumandidato, nagpapakyut na katatapos lang ng halalan. Yung mga talo na, nagpa-public service. Nagpapakitang gilas. Nakabantay sila sa administrasyon. Nagigis silang mga watchdog para sa taong bayan. Yung nasa government, nasa LGU. Sipag ngayon Hindi nagpapadaig dun sa mga posibleng kumalaban sa kanila sa eleksyon. Isn't it ideal? 'Di ba? Ang ganda nung ganon. Hindi yung puro magkakamag-anakan. Pagpasok ng mayor, pasok sa opisina, yung paa patong sa lamesa. Tawagin yung secretary, order ng kape. Pakilak ng pinto. Di ba? Tapos mararamdaman mo na lang sila pag panahon na naman ng eleksyon, ayos. Nagpapakitang gilas, cycle. Tapos yung buhay ng tao ganun pa rin. Di ba yung yung job opportunities wala pa rin. Yung quality of education wala rin. Kung sanang may political dynasty, yan ang inyong makikita. Kumustahin ninyo. Maraming may mga pinag-aralan, may mga tinapos, but good luck. Hanapin nyo sila sa kanilang mga pamilya nasa Maynila, 'di ba? O nasa abroad. 'Di ba? Sayang lang. Kaya sabi nila rito, lead a war against the political dynasty. If you want to win our war against corruption, assure our people that our elections would be clean and trustworthy. Dapat tanggalin na yung automated counting machine. 'Di ba? Automated
automated pa rin yung transmittal ng resulta, pero sa mga sa loob ng classroom, sa mga presinto, ang dapat diyan manual counting yan. Kaya ano kung tumagal tayo ng 5 oras? Oh, at least sigurado tayo tama ang pagbasa, 'di ba? Hindi yung kagaya ng kapanalo niya, 20 million. During the first 2 hours, pinagdududahan tuloy ang panalo nila na baka nandaya sila. Oh, mainam yung ganon. Ayusin linisin ng Pangulo natin. And then, and trustworthy and will give equal opportunity to the best and brightest Filipinos to be at the helm of government offices. Dapat lang, di ba? Huwag nating sayangin na ibang bansa ang makinabang sa talino ng mga kababayan natin. Buti nga ng panahon ni Apo Lakay, meron tayong, di ba, mga nadidevelop, may mga, tingnan mo lang, ang iri, tayo tagapagturo nung araw ng development ng Sapalay. Ngayon, ang nangyari, tayo na importer, ha? Dapat ma-reverse yan ng ating Pangulo. O, gamitin niya yung talino ni Yusek Leocadio Sebastian. Biruin mo yung agriculture ng Vietnam, ng Malaysia, siya yung susi, pati rin sa Africa, na tumatalo sa atin, nag-i-export na ng bigas, tayo nag-i-import pa rin, sayang. O, ginawa lang ni Digong yun na sa record. Pero nitong dapat dito sa admin, mapakinabangan yun. Alam ko na nasa iri siya. Binigyan siya ng laya ng Pangulo na gawin kung ano yung kanyang expertise. Di ba? Dapat nasuportahan ng todo-todo. Dapat nalalaman ng taong bayan ano ng development. Di ba? Dapat ganun na i-inform ang taong bayan kung ano yung magandang nangyayari. Anything less will be disservice. We strongly suggest, sir, that you bite the bullet and publicly announce among your legislative agenda the enactment of laws that will finally define political dynasty, minimize corruption, and advance electoral reforms. Tama, yan tatlong yan. Anything less will be disservice to our countrymen. Mga retired. At least by sense, etong kanilang gustong mangyari, suportado pa rin nila ang ating Pangulo. Ito, kilala ko to.